Sa isang liblib na baryo na walang kuryente, may isang batang lalaki na galing sa napakahirap na pamilya. Ang tanging ilaw na gamit nila tuwing gabi ay isang lumang lampara. Sa liwanag nitong mahina at kumukupas, matutuklasan niya ang kahalagahan ng tiyaga at pangarap. Sa isang maliit na baryo na halos hindi naabot ng liwanag ng kuryente, naroon ang isang batang payat, si Cardo. 10 taong gulang lamang siya, ngunit ang bigat ng kanyang mga pangarap ay para bang kasing laki ng buong mundo. Maitim ang kanyang balat sa araw dahil sa maghapong paglalaro sa lupa at pagtulong sa kanyang ama sa bukid. Ang tanging kayamanan niya ay ang tupas at punit-punit na kamiseta na araw-araw niyang suot at ang matibay na pag-asa sa kanyang puso. Gabi-gabi, habang ang ibang bata ay masayang nagbabasa sa ilalim ng maliwanag na bumbilya mula sa malalaking bahay, si Cardo na may nakaupo sa isang lamesang kahoy na tabingi. May hawak na lapis na halos wala ng tinta at isang kwaderno na halos mapigtas na ang pahina. Ang kanyang ilaw, isang lumang lampara na nanginginig ang sindi. Minsan ay halos wala ng apoy, minsan ay puro usok na lang. Ngunit doon, sa liwanag na halos wala, pinipilit niyang magsulat, magbasa, at unti-unting abutin ang kanyang pangarap. Maririnig pa minsan ang tawanan ng kanyang mga kalaro mula sa kalsada. Hindi lahat ay marahas, pero may mga bibig na mamanakit. "Cardo, wala ka namang ilaw, paano ka pa makakapag-aral? Mas mabuti pang maglaro ka na lang kasi hinding-hindi ka makakaabot sa malayo." Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumatama sa kanyang murang puso. Ngulit si Cardo, imbes na lumuha o magalit, ay napapangiti na lamang ng marahan. At sa katahimikan ng gabing walang bituin, bulong niya sa sarili, "Hindi ang dilim ang pipigil sa akin, kundi kung ako mismo ang susuko." At doon nagsisimula ang kanyang laban. Isang batang maralita, nakikipagsapalaran sa dilim, kumakapit sa mumunting liwanag ng pag-asa. Ang ina ni Cardo, si Aling Rosa, ay naglalako ng gulay sa palengke. Kahit mahina ang kanyang katawan, hindi siya tumitigil sa pagtatrabaho para lang may makain ang kanyang anak. Isang gabi, habang inaayos niya ang lampara, napatingin siya kay Cardo na nagsusulat gamit ang lapis na halos pudpud na. Mahina niyang sinabi, "Anak, pasensya ka na. Ito lang ang kaya kong ibigay. Wala tayong kuryente. Wala tayong ginhawa. Pero sana, huwag mong tigilan ang pag-aaral." Tumigil sandali si Cardo, iniangat ang kanyang mga mata. Sa halip na lungkot, isang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Kinuha niya ang lampara at dahan-dahang inilapit sa dibdib para bang iyon ang kanyang pinakaiingatan. "Inay, sapat na ito. Kahit maliit ang ilaw, basta't may liwanag, magpapatuloy ako." Isang gabi, malakas ang ulan at hangin. Napatay ng hangin ang kanilang lampara. Wala ng langis at wala ring perang pambili ng bago. Nagulat si Cardo. Paano siya makakapag-aral kung wala ng ilaw? Ngunit sa halip na sumuko, naisip niyang gumawa ng paraan. Kumuha siya ng kahoy at uling mula sa kalan. Gumawa ng maliit na sulo at ginamot iyon bilang ilaw. Maitim ang kanyang kamay at usok ang bumalot sa paligid. Ngunit nagpatuloy siya sa pagsusulat. Lumipas ang mga taon, kahit hirap, hindi sumuko si Cardo. Nagtapos siya sa paaralan, laging mataas ang marka. Ang lumang lampara na minsang kinukutya ng mga bata ay naging simbolo ng kanyang pagpupursigi. Isang araw, sa kanilang baryo, may dumating na balita. Si Cardo na dating nag-aaral sa ilalim ng lumang lampara ay isa ng guro. Binalikan niya ang mga batang tulad niya noon, mahihirap,
walang ilaw, walang gamit, at tinuruan silang huwag sumuko. Sa kanyang mesa, nakatayo pa rin ang lumang lampara. Hindi na ito sindi, ngunit ito ang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi, may liwanag na nagmumula sa sipag at pag-asa. Aral ng kwento. Ang kahirapan ay hindi hadlang para mangarap. Kahit maliit ang ilaw, sapat ito upang magbigay daan sa malaking tagumpay.